So ayun, welcome back again. So ngayon mag-i-install tayo ng Windows Server 2008. And then ayun, click nyo lang ulit yung VirtualBox and then click nyo yung new button. And then after clicking the new button, palitan lang natin yung, or maglagay lang tayo ng name for the file name convention. So nilagay ko Windows Server 2008 and then ayan, automatic na yun na magpapalit kapag nilagay nyo yung Windows Server 2008. And then after that, ayan, click nyo lang yung ISO image and then click nyo lang ISO, which is the Windows Server. And then next. And then after nyan, kung mapapansin nyo, may error sa tabi, hindi ma-next. Since, ayan, nakagawa na ako, nakapag-practice na ako kanina. Inayos ko lang uli. Bale, Windows Server 2008 pa din naman, pero pinalit-palitan ko lang ng konti. And then after kung maayos niyan, papalitan ko naman yung username. Nasa sa inyo kung papalitan nyo yung username. Pero since nagko-configure tayo, papalitan talaga natin yan. So nilagay ko, una Jan, and then Jan Riel, and then pinaka nilagay ko is Rie. And then sa password, pwede naman yung ano yan, nakadepende sa inyo yan. Pero ako, okay na yung change me, then click next. And then dito, isa-set up nyo yung itong laki nung ano nyo, storage. Yung sa akin 5848, 5 gig, then 5 processor, and then finish, then next lang. So hintayin nyo lang. So kapag may gusto kayong i-configure or may gusto pa kayong palitan sa settings ng server nyo, click nyo lang yung settings and then hanapin nyo lang ngayon dyan. So ayan, click lang, mapapalitan nyo yung gano'ng kalaking storage, and then dito makikita nyo, ayan na, okay na, pumasok na sa ano yung Windows Server 2008. Dito, sabi ni sir, palitan na daw internal network. Pero I prefer to use the NAT, which is the Network Auto Translation ata yun, if I'm not mistaken. Kung mali, paki-correct na lang. And then after that, ayan na, hintayin lang natin na magbukas to. Etong Windows Server 2008 natin. So while waiting, ayun, kailangan lang natin ngayon na mahabang pasensya para makapaghintay ditong makapag-start yung Windows Server na ini-install natin sa ating laptop. So, ayan, while waiting, nakikita nyo na copying mga files and then exporting some files, and then medyo matagal to since, ayun nga, mahaba-haba. And then, while waiting, ayun, pwede namang manood kayo sa cellphone nyo or what. So, for me, hintayin na lang natin na mag-loadings and I will be back.
So ayun, after ng matagal-tagal na paglo-loading, ayan, kapag katapos ng installing updates, magre-restart yung server natin or yung guest host natin para naman i-prepare yung other na kailangan natin dito. So, while waiting for it to restart, ayun, ganun lang uli. And then, let's see kung ano pa yung mga gagawin natin. So, after waiting, ayan na, completing sheets or completing something na lang. And then, after nyan, ayan na, maglo-loading na. Sabi, setup will continue after restarting your computer. So, kusa na magre-restart yung guest host natin, which is yung Windows Server 2008. And then, intayin lang natin na pumasok dun sa home screen niya yung Windows Server na in-install natin sa ating virtual machine. So, while waiting, ganun lang uli, balik tayo sa pakikinig or panonood ng videos sa TikTok or sa YouTube or Facebook. So, ayun, preparing your desktop na. And then, after nyan, ayun na, nasa, ano na tayo, sa home screen. Intayin lang natin na mag-pop up yung
ayan, yung configuration na kailangan natin. So, dyan, mapapansin nyo, merong provide computer information, may update this server, configure this server. So, dun sa, ang kailangan lang natin dyan is provide computer information and then customize this server since hindi naman na natin kailangan i-update yung server. So, una, papalitan natin dyan yung yung date and time. Since kailangan natin napalitan kasi ang hindi na-accurate, minsan hindi accurate. So, ang kailangan natin, click change. Then hanapin nyo yung yung Beijing, Hong Kong. Since, sabi nga ni Sir, mas malapit sa atin ang Hong Kong kesa sa Canada. So, yun na yung gamitin natin since yun naman yung naituro ni Sir. So, ayun, after that, click nyo lang yung okay, and then okay. And then, sunod naman natin is, yung sa sunod, which is configuring networking, since kailangan natin i-configure yung network natin. So, double click nyo lang yan, and then lalabas yan. Pero, ang kailangan natin is the properties of this local connection. So, close nyo, then right click, and then properties. And then, hanapin nyo yung IPv4. Pagka-click nyo ng IPv4, click nyo yung yung button na okay. So, para makapag-configure na tayo ng connection. So, after that, okay, balik lang ulit tayo doon. So, pagkabalik, right click, and then properties uli. Tapos, click nyo yung IPv4, then click nyo yung properties. And then dyan, click nyo yung use the following IP address. Dito, ang kailangan natin is mapalitan natin yung yung NAT to internal network. Since, nakaano nga tayo, network auto translation. So, ayan, kung mapapansin nyo, may internet na siya, connected na siya sa internet. And then, hahanapin lang natin yung adapter na kailangan natin. So, ayan, una, chinek ko, ayan nga, connected siya sa internet since ginamit natin is network auto translation. So, sabi, ayun nga, hanapin yung adapter para mapalitan natin yung NAT into internal network. So, ayan dyan, hanapin nyo lang yan. Ayan, hinahanap ko. And then, pagka hanap nyo adapter 1, ayan NAT, click nyo lang, and then may lalabas na network setting ata yun. Kung hindi ako nagkakamali, right click, ayan, network settings. And then, palitan nyo lang tong attach to ng from NAT to internal network. So, click nyo lang yung okay. And then, after that, ayan, pwede na natin ma-config. Pero, kung matitignan nyo, hindi parehas yung Windows IP config natin dito sa guest host, tsaka dun sa physical na computer na meron tayo. So, dito, kung i-check natin to, dito sa guest host natin sa server 2008 is magkaiba. Pero ang kailangan natin kasi gamitin is our local host. So, dito, tinitingnan ko yung IP config na meron. So, type nyo lang sa command prompt IP config. And then, makikita nyo dyan is, ayun, 10.0.2.15 conversion ng subnet mask to 255.255.255.0. So, ayan, disregard lang yan. Chinek lang natin. Kasi, parang, kumbaga, kung gusto nyo lang makita. So, ayan, click nyo lang uli. And then dito, gumamit tayo ng local IP address which is the 192.168.56.1. Ang subnet mask nyo yan is automatically na lalabas na dyan, which is
converts to 255.255.255.0. So, dyan una nagkamali ako, nagkaroon ng typographical error, pero inulit ko para makapag-proceed tayo sa next. And then dun sa ilalim, hindi na natin kailangan palitan tong or lagyan yung preferred DNS server and alternate DNS server. What we need to do is to click OK, so that we can proceed to another step. So after that, close nyo lang, and then balik tayo dun sa configuration na kailangan natin, which is yung nag-pop up dun sa pinakaunang screen natin. So ayan, after that makikita nyo, ayan na, naka-enabled na, napalitan na natin. So next natin is provide computer name and domain. So dito, hindi na natin kailangan yan, yung computer description, since papalitan nga natin. What we are going to do is, kung mapapansin nyo pala, ayan, full computer name is Windows Server 20, then work group. And ayan, papalitan natin yung Windows Server 20 to Windows Server 08 kasi yun yung preferred ko. So click nyo lang yung change. Ayan, after nyan, itatype ko lang Windows Server 08. And for me, ang ibig sabihin nun is Windows Server 2008. Mas pinaikli ko lang from Windows 20 to Windows 08. And then hindi na natin kailangan palitan tong work group. And click lang OK. And then wait lang natin. So may loading din. Disregard, basahin nyo. Kung babasahin nyo, then okay. And then close lang natin to after ng mapalitan natin ng Windows Server 20 to Windows Server 08. Then ayun, hintayin lang natin na mag-loading yung ayan pala, kailangan pala natin mag-restart pala since pinalitan pala natin yung pangalan from Windows 20 to Windows 08. So dito, nakalimutan ko lang yung sinabi ni Sir dito sa options na to, since kanina ang daming ginawa. So ayan, ang ginawa ko is hinayaan ko na lang na other, then open and close parenthesis plant. Naglagay na lang ako ng comment para makapag-restart, which is A. Pero kapag nasa industry ka na, hindi mo pwedeng i-restart or i-shutdown yung server since nasa industry na nga, hindi yun pwede. Kailangan kapag i-shutdown or i-restart mo, kailangan mo ilagay yung specific na dahilan dun sa comment na yon. So that malalaman nung mga kapwa mo workmates na yun yung dahilan bakit mo kinailangan i-restart yung server. So intayin lang uli natin mag-open tong server natin para makapag-proceed naman tayo into another step naman for this video. So ayan, while waiting, manood lang or makinig lang sa mga musics. And then ayan na, mabilis lang naman yung pag-loading niya since yung pangalan pa lang naman. And then ayan, pagkalabas nung home screen, hintayin lang uli mag-pop up yung nag-pop up dun sa pinakaunang screen natin, which is ayan, the initial configuration task. Kung mapapansin nyo, ayan na, nag-loading na, napalitan na ng Windows Server 08, pero yung work group hindi pa natin napapalitan. Dito pa tayo yan sa customize this server. So scroll down lang natin kasi mag-a-add lang tayo ng roles. So sa add ng roles, click nyo lang add roles, and then after that, ayan, makikita nyo. Hindi ko alam kung gusto nyo basahin or hindi. Pero ako, mas pinili kong basahin to understand. Pero, ayan, kiklik lang naman natin yung next dyan. And then, pagka next, papasok tayo sa server roles. Hanapin nyo dyan yung Active Directory Domain Services. Dyan nagkamali ako kasi iniintindi ko pa, kinancel ko. And then, ayun, i-click lang, kailangan magkaroon ng check, then add requirement features. Tapos, dapat yung DNS server na hindi naka-check yan sa inyo. Dapat naka-uncheck yan. Mamaya pa natin yan gagawin. So, after clicking the Active Directory Domain Services, i-next nyo lang para pumunta naman tayo sa next na tab. So, pagka-click ng next, ayun nga, pupunta tayo sa Active Directory Domain Services na kung saan may kailangan tayong i-install. So, ayun, hintayin lang uli natin na maklik yung next para makapag-proceed na tayo. So, ayan. Diyan, hindi ko na yun binasa masyado kasi yun lang naman, click lang naman ng next. Hindi na kailangan masyadong intindihin. Nasa sa inyo, basta bla 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 lang yan. And then, ayan, dito na natin kailangan i-install yung para sa Active Directory Domain Services natin. So, click lang install. And then, hintayin lang natin matapos yung installation niya. And then, after that,
doon na tayo sa results. So, hintayin na natin siya matapos. So ayan, after na hintayin natin itong matapos yung installation, pupunta naman siya sa results. Then ipapakita dun niya na installation succeeded. And then makikita natin na kung maalala nyo, sabi ni Sir is kailangan natin i-restart yung server, which is tong Windows Server 2008 na in-install natin through the virtual machine. Pero ayan, clinic ko. So papakita ko na ayan. Pero hindi ko naman siya ni-restart. So ang ginawa ko, i-click ko na lang yung link na yan. Yan, close the wizard and launch the Active Directory. Pero ang sabi ni Sir, i-close na lang. Pero mas prefer kong i-click na lang para hindi ko na iraran yung dcproma.exe sa command prompt. So, ayan. Pagka-click ko, dito na yun pupunta. And then, kung may knowledge kayo sa advanced mode, then use it. Pero ako wala pa. So, I click next. And then, kung babasahin nyo yan, nasa sa inyo, then next lang. Kung may existing domain na kayo, then, ayan, click nyo lang. Pero since kailangan natin gumawa ng bago, ayan, gagawa. Then, click create a new, then click next. And then, after that, ayan, kailangan natin maglagay dito. Since dito, nagkamali ako kasi inaalala ko yung mga steps na kinailangan ni Sir is, kailangan natin na gumamit ng .com or ano yan? Contoso pala or corp. Pero ayun nga, sabi ni Sir for you to maalala is ang sabi ni Sir yung .com is siya yung pinakamataas sa lahat. Yung Contoso naman siya yung pangalawa. And then yung .corp yun naman yung yun yung pangatlo sa pinakamataas. So ayan, nagkamali ako. Sabi nga, the DNS name, blah, 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 proposed direct to domain, na kailangan nga may .com or .contoso or .corp. So, dyan, kailangan lang pala lagyan ng .com. Sa huli ko na nalagyan. Ayan. So, nagbigay na ng example. So, dyan, ginawa ko, janreal.com. So, pagka-click ko ng next, ayan na. Hintayin lang natin to mag-loading for us to step to another installation na kailangan or another configuration na kailangan ng Windows. So, dito, pinili ko dito sa forest functional level is kung anong ginamit ko. Pero nasa sa inyo naman kung ano yung gagamitin nyo. Pero ayan, ginamit ko is Windows Server 2008 R2 since yun yung in-install ko sa Windows server ko, yung sa virtual machine. So, click lang na yung next. And then, pagka-click ng next, may sunod pa yan. So, hintayin lang natin. Since, hindi pa ako sure, binabasa ko pa. And then, ayan. Pagka-click ng next, ayan na. Diyan sa DNS server, yung kanina, yung hinayaan natin. Dito naman, yan na yung i-set up natin. Then, click next lang uli. Since, ayan, binabasa ko yan dyan para mas maintindihan ko yung pinipindot ko or yung ginagawa natin. So, pagka-click ng next, ayan, blah blah blah, basta yes lang yan, click nyo lang yung yes. Then, ayan, dito, na yan, nakaganyan na talaga yung no need to change. Pero kung gusto nyo ilipat ng file path, pwede naman. Tapos dito, kailangan pala, naalala ko, kailangan sobrang strong password. I mean, strong password yung kailangan. Pero kasi ginaya ko lang si Sir kanina, pero iba kasi yung Windows 2008 server na ginamit niya. So, hindi kami parehas ng requirements. So, dito, kailangan pala, combination siya ng uppercase and lowercase na mga letters, tapos, kailangan din ng numbers. So, dyan, naka-3 ulit ata ako. So, pagka pangatlong ulit ko, sa pang-4 na try, ginawa ko, hinabaan ko na ng sobra. So, ayan, yun yung pangatlong try ko. Hindi pa din gumana. Kasi nga, kailangan i-meet yung requirements ng bawat steps na kailangan natin since yung in-install natin sa server natin. So, ayan, hinabaan ko na siya para mas maging strong password siya. And then, pagka-click ko ng next dyan, ayan, pumasok na. Para yan sa recovery ng
server natin. Kasi minsan, nire-require yan within, ano lang siya, naglala siya 120 days lang. So, ayan, pagka-click next, hintayin lang natin ng waiting, for the DNS na ma-install since yun yung kailangan natin for the configuration for the domain dito sa server natin. So, while waiting, manonood muna ako or makikinig muna ako ng music sa YouTube. So, ayun. Patapos na siya and then ayan, tapos na. And then click nyo lang yung finish. And then kailangan natin i-restart yung server natin. Then click restart now. And then after that, iintayin lang natin to na mag-restart yung server na ginawa natin. Para makikita din, maipapakita natin or mapapansin nyo yung nagkaroon ng differences or nagkaroon ng pagbabago dun sa dun sa kinonfig nyo sa server nyo. So, intayin lang uli natin mag-loading. So, ayan, applying computer settings na. After nyan, maglo-loading yan. So, ayan na. Welcome na. And then, ayan, marami kasi tayong pinalitan. Then, ayan, babalik siya dun sa home screen niya. And then, hintayin lang uli natin mag-pop up yung initial configuration natin. So, kung mapapansin nyo dito, naglo-loading siya. Kasi nga, binago na natin. So, pansinin nyo dito, mamaya, yung mga nagbago. So, una, napansin nyo yung sa configure networking, ayan, nag-iba na. Yung kinonfig natin na 192.168.56.1. So, ayan, nakapag na din tayo ng DNS server. And then, ayan, mapapansin nyo na Windows Server 08 genriel.com since pinalitan na natin kanina yung
yung sa Forest, nag-create tayo ng bago. And then after that, syempre, wag nyo kakalimutan na i-shutdown yung server nyo. Kasi kailangan yun. Yun lang, maraming salamat.